Good day, Mr. General. General Abdul Sair, Supreme Commander of the People's Liberation Army, ordered us to kill Father Smith within 72 hours if the Philippine government fails to respond to our demands. Sir, our government never tolerates such negotiation with any group of terrorists. Our job is to save Father Smith from your custody and not to comply with your demands. Tell that to your Supreme Commander. Well, Mr. General, if ever you change your decision, just let us know. I would like to remind you, sir, the Philippine government policy against terrorism. Kill and destroy. Charmuta! What now, Mr. Priest? RJ, you look! Go ahead, 03. 202, sir. Second level. 7-6 to subject. Roger. Tango match, sir. Roger. Mr. Priest! Down! On the floor! Come on, Mr. Priest! Move it! Take him!
Yes, one orange juice, please. Okay. Yes, Mr. Sweet. I want that girl over there. Ask her if she wants to Okay, join us here. sure. Okay? Excuse me, miss. Kung nag-iisa ka, baka raw pwedeng maibitahan ka ni Mr. Smith. Ayun siya. Mayaman yun. Ano? Sure. Sige. Sabihin mo sa silba lang. Okay. Hi. Thank you for accepting our invitation. Allow me to introduce myself. I'm... Andrew Smith? How did you know? I know. Mike? Pwede ba pakitabi naman sa kanto? Bakit? Ito na ang huling trabaho ko sa'yo. Aaring tapos na ang trabaho. Pero hindi pa tapos ang relasyon natin. Parisa, kung may balak kang kumalas sa sindikato, mahihirapan ka lang. Dalawa maghahanap sa'yo. Mga pulis at ako. Sarge. Oh. Ay, hindi bal na. Anong oras ang usapan nyo na magkikita? Alauna ng madaling araw. Sigurado ba sasama yun sa'yo? Alam mo naman, bihira ang nakakataka sa sindikato ng buhay. Halika. Kaya nga sa akin sasama yun eh. Kasi siguro sa hindi ko siya ilalaglag. Parang nakababata akong kapatid yun eh. Best friend ko yung utol niyang napatay. At saka, naitimbre ko rin sa Witness Protection Program, kaya okay na yun. Pero, alam na ba ni Happy yan? Hindi pa nga eh. Saka na pag nasa atin na yung witness. Pag nangyari yun, sigurado mawawasak natin yung sindikato. At pag nangyari pa yun, ang matagal ko ng promotion, matutupad na rin. Ang tagal ko ng SP. Eh, paano na yung pangarap kong ma-promote? Kaya nga tayo nagtatrabaho rito eh. Para maanggihan ka ng promotion. Hindi ganyan, tagal na nating SP o 210. Eh, ba't hindi pa natin ikutan? Buti pa, puntahan na natin yung lugar kung saan kayo magkikita ni Marisa. Alam mo na, nakatimbre na yan, baka mabulilyasa pa. Kung sa bagay. Tayo na. Tayo. Oh, saan ka pupunta? May pagkain ba sa rep? Bigla kasi akong ginutom eh. Tignan mo na lang. Sige ah.
Saan ka pupunta? Maliligo. Teka muna, ano ba tinitingin mo dyan, ha? Sige na. O baka naman gusto mo pakita kay Mike. Marisa? Marisa? Marisa! Marisa! Saan ka pupunta? Si Marisa! Nakatakas. Hanapin niyo! Hanapin niyo! Ano ba nangyari dyan? Huwag niyo intindihin yan. Kailangan makita natin si Marisa. Yun ang utos ni Miguel. Mama, para! Tulungan niyo ako! Mama, para! Para! Aba, tingnan mo. Pare, pandali mo na. Mukhang sira ulo eh. Di ba? Mama, tulungan niyo naman ako! Para! Sana nandun na siya. Hoy, Mama, tulungan niyo ako! Si Marisa yun ah. Si Marisa nga. Arman? Sakay na, halika na. Di ba si Marisa yun? Si Marisa ang babaeng yun ah. Ibalik mo. Akala ko magbabago na isip mo eh. Yung pinangako mo sa akin na tutulungan mo ako. Nabuo na ang desisyon ko. Hindi biro ako malas sa sindikato. Hindi ka bubuhayin ng dati mong kasama. Huwag kang mag-alala. Pag natanggap ka sa Witness Protection Program, pwede ka magbago ng identity. Pwede ka pa nga mag-abroad kung gusto mo eh. Ako ang blaha sa'yo. Hello? Sir. Oh, Arman. Kanina ko pa hinihintay ang tawag mo. Nag-aalala na nga ako eh. Hawak na namin si Marisa. Kasama ko si Ricky. Dalhin mo muna sa safe house. Pasusunurin ko na lang doon si Atty. Kalalang. Yes, sir. Mag-ingat kayo. Oo, sir. Ano man ang sabihin mo sa harap ni Atty. Kalalang, eh, pwedeng gamitin siya sa Juzgado. Sa loob ng bansang ito, ha? Ngayon, sa kabila ng lahat nun, handa ka pa rin bang magbigay ng pahayag? Oo. Attorney, nakahanda pa rin ho ako. Oh, ready ah? Ikaw ba'y tinakot? Sinaktan kaya? O sinuhulan para magbigay ng statement?
ito po ay kusang loob at makatotohanang pahayag. Ano, Ricky? Okay? Okay. Tama ka. Siguraduhin mo lang na hindi sila mabulabog. Baka makalayo. Lalo lang tayo mahihirapan kapag nakahalata sila. Si Atty. Kalalang. Baka ihulog tayo nun. Eh kung gano'n, ako nang bahala kay Atty. Wala nang kawala si Mike dito. Pati yung mga protektor niyang matataas na opisyal sa gobyerno. Hindi na nakontento sa pangurakot ng mga lintik. Nakisalok na rin sa maruming pagkakakitaan. Sige, tutuloy na ako. Sige, Atty. Ingat lang, ha? Napapatay nila ako. Pero hindi nila makukuha ang video cassette ito. Sige, dumito muna kayo hanggang wala akong pinasasabi sa inyo. Huwag kayong aalis dito, ha? O, sige, Atty. Ricky. Sige po, attorney. Maghintay kami, ha? Sige, pahinga ka muna. Nandiyan na yan, wala nang atrasan. Maraming salamat, Arman. Alam ko naman yun eh. Naaalala ko lang kasi yung sinabi ni Mike. Wala nakakalabas sa sindikato ng buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila magagalaw. Itataya kong buhay ko para sa'yo. Alam mo, sanay din ako pumatay ng tao eh. Sanay din ako na hinahabol ng mga pulis. Yung kinakatakot ko lang. Yung ganitong sarili kong kasama humahanap sa akin. Alam mo, pakiramdam ko parang na akong patay eh. Kalimutan mo yun, basta't akong bahala sa'yo. Okay? Kumusta na, Atty.? Yeah. Lumabas ko muna. Gaya ng pinag-usapan natin. Walang labis, walang kulang. Nasaan sila? Pakita mo muna, Milyones. Bogs. Hindi ko na kailangan bilangin pa. Alam kong may palabra de honor ka. Makikita mo sila sa number 12, Torres Street, Tandang Sora. At ang video, nasa Pache case ko. Antonio. Salamat, Atty. Ang pera. Oh, eto. Teka. Teka!
peke ito. Yan ang pinaghirapan mo, attorney. Miguel, paano yung babae? Pag walang testigo, walang kaso. Arman! May dumarating. Boss, sa kaliwa! Tayo, doon sa kanan! Bilis! Tayo. Ayun na! Balik! Marisa! Arman! Mauna na kayo. Paano ka? Ako nang bahala dito. Mauna ka! Sige na! Habulin niyo! Manu! Sigurado may napunta sa atin. Si Major Ventura lang at Atty. Kala lang ang nakakaalam na safe house. Yun na nga bang kinatatakot ko eh. Arman! Wala na akong bala! Ito, gamitin mo. Talon! Kaya, sabitan natin. Ba! Wala dito ah! Oo nga! Hanapin na punta yun! Sinayang mo ang pagmamahal na hinalay ko sa'yo. Pinaliwala mo lahat ng magagandang bagay na binala ko para sa atin dalawa. Dahil lang sa pagpabagong buhay na sinasabi mo. Ako lang ang taong pwede magbago ng buhay mo. Mabuti pa ang hayop. Pakainin mo lang sa oras. Halik pa sa paanan mo. Hindi katulad ng isang ahas. Katulad ng babae yan. Wala nang pag-asa magbago!
Maraming salamat sa'yo. Diego, Diego, ako nga pala si Marisa. Kung hindi siguro dahil doon sa ginawa mo, baka sa ngayon patay na kami. Wala yon. Kahit sino makakita sa kalagayan nyo, tutulungan kayo. Anong klaseng mga ugat ito? Ang tawag sa ugat na yan, ugat ng makabuhay. Gamot yan sa lahat ng klase ng sakit ng tiyan. Yung mga dahon naman, gamot yan para sa lagnat. Nakakatuwa ka naman. Paano mo nga pala nalaman ng mga gamit ng mga ito? Mula na mag-resign ako sa serbisyo, dito na ako na malagi sa gubat. Bata pa lang ako, nasaray na ako sa ganitong klase ng lugar. Maraming itinuro sa akin ng tatay ko kung paano mabuhay sa ganitong klase ng lugar. Nasaan na nga pala yung mga magulang mo? Yung mga kapatid mo? Nag-migrate na sila sa Australia. Yung mga magulang ko, kasama yung 2 kong kapatid. Ako ang bunso sa aming 3. Bakit ka nag-isa? Wala ka bang balak sumunod sa kanila? Hindi pa sa ngayon. Hindi pa ako handa sa ganong klase ng buhay. Tsaka, gusto ko rito. Tahimik. Malayo sa gulo. Wala ka bang balak na... Mag-asawa? Meron, no? Paano ka naman makakapag-asawa sa ganitong klaseng lugar? Ang mga kasama mo rito at ang nakikita mo puro tubig, puno, tawa, bayawak, at mga baboy damo. Nasanay ako sa magulong syudad. Bata pa rin ako nung namatay ang mga magulang ko. Patay na rin ang kapatid ko na pwede ko sanang sandalan. Nabuhay ako sa kalye. Walang direksyon. Minsan, pag nag-iisa ako, tinatanong ko ang sarili ko, kung anong buhay ba nag-aantay sa akin. Maaari kasing bukas sa makalawa, takpan na lang ako ng dyaryo. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ba gano'n naman ang buhay na lumaki sa kalye? Paano nga pala kayo napunta dito ni Arman? Ano mo ba siya? Kaibigan ko. Isa siyang pulis. Tutulungan nga niya ako magbagong buhay eh. May mga humahabol lang sa amin kaya kami napunta rito. Hindi kita maintindihan. Maiintindihan mo lang ang ibig kong sabihin. At ang buong pagkatao ko. Si Tarzan at si Jane. Si Cheetah na lang. Kumpleto na sila. Dadami lahi nito. Dadami ang pamangkin ko rito. Nasaktan ka ba? Hindi mo ako masaktan. Uminom ka muna. Oh, dahan-dahan ka mainit. Okay na ako, Marisa. Sigurado ka, ha? Dito muna ako sa labas.
Kumusta na yung kasama mo? Ayun, mas mabuti na yung pakiramdam niya. Bumaba na yung lagnat. Bukas wala na yun. Sigurado kung mga ilang araw pa lang, tuyo ng sugat niya. Alam mo, mas magaling yung mga ugat at mga dahon dito sa gubat kaysa sa mga gamot na nabibili sa butika. Oh, kaya na. Kumain ka mabuti. Ang sarap itong adobo mo, ha? Anong adobo ba to? Yan ang specialty dito sa gubat. Mhm. Anong tawag dito? Adobong bayawak. Masarap, di ba? Hmm? Mm. Sa umpisa lang yan. Masasanay ka rin. Kaya pala lasang manok. Pwede ako mabuhay dito. At sa akin, may humingi na. Diego, may huli ako. May kumakat. Kung malaki ito. Ah, tripod. Tripod na isda. Palagi ko nagbirienda ang mga isda rito. Ayaw ko makati. Ikaw, may huli. Ba't ka pala nag-resign sa service? Prinsipyo, Arman. Hindi na namin kayang palakad ng administrasyon. Kaya yung iba kong mga kasamahan, sumali sa kudita. Pero ako, naniniwala na hindi yun ang sagot para sa problema namin. Kaya bumalik na lang ako dito. Pagkatapos ng gulo, nag-report ako sa kampo para mag-resign. Bilib din ako sa prinsipyo mo. Ayaw mo sumabit kung di sigurado, ha? Paano mo nga pala nakilala si Marisa? Kasi, kaibigan kong matalik yung utol niya nagpalaki sa kanya. Ang naging asset ko naman sa departamento. Natin ba kasi yun nung may pinapalop na assignment para sa akin. Kaya para makaganti ako ng utang na loob, kaya medyo tinutulungan ko yan si Marisa. Alam mo bang nawala yan ng matagal? Tapos bigla lang lumutang sa presinto, ayan na, malaki na, dalaga na. At may sabit, may nadedo, humingi ng tulong sa akin. At yung biktima, hindi basta-bastang tao. May impluensya. Inimbestigahan ko. Nalaman ko na miyembro pala ng drug syndicate. Gawin ko ngayon ng paraan. Naabsuelto siya, pinalabas ko self-defense. Alam mo na. Pagkalipas ng ilang buwan, naulit na naman. Tapos gano'n ang biktima, malaking tao rin. Kaya naginala na ako. Kinalkal ko ngayon yung mga ibang kaso. Natumbo ko yung katotohanan. Na si Marisa, hitwoman ng Miguel San Victor. Ang maganda naman nung kinumpronta ko, inamin niya sa akin na pang-anim na raw yung naitumbay niya nitong huli. Tapos humingi siya ng tulong sa akin dahil gusto na raw niyang magbagong buhay na sasabihin niya lahat ng nalalaman niya susgado. Ayun, kahit delikado, ginawa ko na paraan. Dahil pag nabog ko yung grupo ni San Victor, nadadagdagan na naman yung botonis ng balikat ko. Mapopromote na naman ako. Alam mo kami mga pulis, nadadagdagan lang sweldo namin pag napopromote kami. Kaya lang, itong huling lakad namin, kamunti na kami masilat. Kaya nakarating kami dito. Diego, salamat nga pala sa pagkakaligtas mo sa amin, ha? Pare, hello! Sabi ko, salamat. Ha? Walang ano man yan, pare. Mukhang masama ang tama mo dyan kay Marisa. Kung sa bagay, yung leon nga natuturuan eh. Iyan pa kaya? Hmm? Diego! Arman! Halina kayo kakain na! Ano na naman ang ulam ngayon? Bayawak na naman! Hindi! Ano, sawa palagay ko. Ito talaga, lalo namang hindi, ano? Ano? Cobra po. Ba, Cobra, okay yun. Lalo kay sasama mo yung abdo. Nakapanlakas ng libido yun. Tara, Diego, para lalo kang ganahan.
Ay, nako, tama na Nalina. Kayo dito, kumain na tayo. Kailangan kumain ng ibig ko sabihin. Pero di talaga isip mo eh. Kapabaing tao nito, masisensor na sa utak. Kapag nakakuha kayo ng impormasyon tungkol kay Arman, ipaalam nyo kagad sa akin. Pare-pareho tayo malilintikan kapag hindi natin mapatay ang babaeng yun. Dapat makontak natin si Major Ventura. Kailangan malaman niya na buhay ako. At buhay ka rin. Ngayon, pag sigurado ko nakakaligtasan mo, saan kita babalikan dito para maging star witness doon sa grupo nila Mike. Total naman, di ka naman malulungkot dito eh. Diego! Samahan mo naman ako sa bayan. Hindi ko kabisado itong lugar nito. Tsaka, ito pala. Wala nang sulian yan dahil pag sinuli ko ito, may putok na yan. Ikaw rin, baka sumabog ka. Tayo na yan. Oh, tayo na. Tara. Hello? Sir, Sergeant Pinaflor ho ito. Si Marisa. Buhay din, sir. Pero hindi ko muna siya sasama dahil delikado, di ba? Talagang delikado. Kaya mag-iingat ka sa pagpunta mo rito. Alam mo naman, maraming ahas dito. Kaya magpagabi ka muna bago ka pumarito. Mahirap na. Yes, sir. Sige ho. Sige. Magkano? 6? Thank you. Dito muna ako sa bahay magpapalipas ng oras. Kasi gusto ni Hepe gabi na ako dumating sa headquarters. Bakit hindi ka na sumama sa akin pabalik sa bahay? Ihatid na lang kita dito. Huwag na. Nakakaya naman sa'yo. Sobra na ako eh. Tsaka, sandaling oras na hintayin ko. Babiyahe na ako. Paano? Ito nang bahala kay Marisa. Alam mo, yun lang ang makakabog ng sindikato. Yung testimony nun, ha? At tsaka, matadagdagan na naman ng butones sa balikat ko. Mapopromote na naman ako, ha? O paano? Ha? Pare, Maganda nito, ha? Di bale, pagbalik ko, papalitan ko ito ng PNP. Ha, bro? Ingat ha. Thank you.
Miss, pwede ba magtanong? Naliligaw kami. Saan ba papuntang bayan? Doon ho. Salamat po. Lord, Kabo, andiyan ba si Major Ventura? Sir, Arman! Huwag tayo dito mag-usap. Huwag dyan. Doon. sir, ano ibig sabihin to? Sige, dali niyan. Asan si Marisa? Makipagtulungan ka na, Arman. Kapag nagbatigas ka, lalo ka lamang masasaktan. Sa panahon ngayon, kinakailangan ay mayroong kang alam na ibang pagkakakitaan para mabuhay ka ng masagana. Sumasabay lamang ako sa ibang mga kasamahan nating pulis. Eh yung iba nga dyan mas mataas pa sa akin ng ranggo. Arman, hindi na uso ngayon ang tapat sa tungkulin. Ang importante ay kumikita ka ng maraming pera habang ikaw ay nasa tungkulin para kapag nagretiro ka na, ay milyonaryo ka. Huwag mo nang pagtsagaan ang kapiranggot na pensyon at tinatanggap ng isang pulis. Kaya mabuti pa, pakisama ka na lang.
Ha? Sa mata ng tao, ang sumisira sa pangalan ng pulisya, kaming mabababa na rangko. Pero ang hindi nila alam, kayong mga tinatawag na opisyal, siyang anay, sa hanay ng mga pulis. Marami kang nasasagasaan, Arman. Inuulit ko. Makipagtulungan ka na lang. Bakit? Pag nagtuturo ba ako, bubuhayin niyo pa ba ako? Ha? Pero sinusiguro ko sa'yo, hindi ka masyado mahihirapan. Hoy! Bakit mo pinatay? Eh kung ako patayin yan, Paano natin ngayong malalaman kung saan nagtatago si Marisa? huwag mo nang problemahin si Marisa. Ang taong takot na nagtatago, hindi na lumilitaw. Wala naman nakakaalam na nagbalik ang taong yan. Bahala ka na. Tapon mo ang bangkay na yan. Ano yan? Susi ng impyerno. Hindi naman kayo sa langit pupunta eh. Ganun na! Major Ventura, sir? Sir, alam niyo na po ba kung anong motibo ng pagkakapon? wala pa po ba kayong witness? Major Ventura, meron na po bang lead? Meron na po ba kayong suspect? Actually, sa ngayon ay wala pa. Gumagawa kaming paraan para mahanap namin ang kriminal o mga kriminal na pumatay sa kanya. Sir, Major Ventura, alam niyo na ho ba kung sinong involved sa nangyari kay Sargento Miraflor? Oo nga ho. Actually, hindi pa namin alam. Pero lahat ng anggulo ay pinag-aaralan namin. Iniimbestigahan. Alam niyo naman, ay isang pulis na tapat sa kanyang tungkulin, katulad ni Sargento Miraflor, ay maraming kalaban. Marami na sasagasaan. Sir, ano sa tingin nyo? Meron ba nasagasaan malaki si Sarento kaya sa pinatay? Hindi ko alam. Ang alam ko, paminsan-minsan, loan operator yan si Sargento Miraflor. Excuse me, Thank you, sir. Thank you, sir. Narinig niyo ang report ko kay Sergeant Miraflor. Mag-ante pa kami. O, nahuli nyo ba yung suspect doon sa Mina rape case? Hindi pa ho, sir. Hindi pa ho nakikita yung tao. Magkano? 100. Eto, resibo. Salamat. Salamat, ha. Wala nang kulang. Hanggat hindi natatagpuan si Marisa, ay naroroon ang posibilidad na balang araw ay lilitaw siya. Tandaan mo, Mike, hindi siya isang ordinaryong babae lamang. Isa siyang professional killer. Major, iba ang professional killer na lalaki kaysa sa babae. Ang lalaki, kapag may balak na gumante, agresibo. Ang babae, naghihintayan ng konting panahon. At maaaring sa konting panahon na yan, ay matatagpuan natin. Wala kang dapat ikatakot, Major. Hindi ko maiwasan ng matakot. Malaki mawawala sa akin, Mike. Bilang opisyal ng pulisya, malaki. Pero bilang kaugnay ng grupong ito, walang mawawala sa'yo. Malaki mawawala sa akin bilang leader. Major, isang bangka lang ang sinasakyan natin. Huwag na tayo maging malikot pa. At baka tayo tumaob. May maliit na butas na, Mike. Kaya mo ng tapalan yan. Gumawa ka ng press conference at sabihin mo sa kanila at tukol sa nawawalang witness. Hindi ko alam. Wala na si Arman. Siya pa naman sana yung
magbibigay sa akin ng proteksyon. Natatakot naman ako lumabas sa Maynila. Gusto ko sanang kausapin si Major Ventura eh. Diego, ano ba yung huling sinabi niya sa'yo? Makikipagkita nga raw siya kay Major Ventura. Pero ang gusto nito, sa gabi, sa headquarters. Duda ako eh. Matagal na ako sa sindikato. At sinisigurado ko sa'yo, hindi pa rin sila nawawalan ng koneksyon sa mga pulis. Malamang sinetap nila si Arman. Gusto mo lumuwas ako para makapag-imbestiga? Diego? 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 Diego, ano yun? Ewan ko. Pero maraming tao nakapaligid sa bahay. Anong gagawin natin? Bahala ka na. Basta dito ka lang.
Pasabog yung ulo mo! Diego! Tulungan niyo ako! Liga! Di ba sinabi ko na sa'yo? Walang pwedeng umangkin sa pag-aari ko. Takbo! May kaibigan ako mga militar sa Maynila. Sabihin mo lang kung kailan mo gustong lumuwas. Para mabigyan ka na siya. Bakit? Pinaalis mo na ba ako? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang masigurong kaligtasan mo. Diego, huwag mo na ako masyadong alalahanin. Siguro naman sa itsura kong to, wala na masyadong makakilala sa akin. Upo ka muna. Sige. Miss, eto. Hold up ito! Huwag kayo kikilos! Hello! Ilabas ang pera! Dali! Tapa! Labas mo ang pera! Sige! Tapa! 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 Ikaw! Buksan mo, Paul! Pangatlong bangko na dito sa bayan. Ano nakawan ng grupong yan? Mga miyembro ng eskwalaga ang mga pusakal na ito. Matagal na naming sinusubaybayan. Pero ngayon lang nadali. Malos naman ang mga ito. Kayo pa, Diego, na Tiyempuan. Congratulations. Salamat ho, sir. Let's go, men. Diego? Halika na, kumain na tayo. Ano ba yung iniisip mo? Yun nangyari sa bangko. Hindi yon. Sinabi naman sa akin ni Hepe na palalabasin nilang sila ang nakasakote sa mga holdupper para wala tayong sabit. Wala naman palang problema eh. Meron. Well, ano? Yung mga reporter at mga photographer na nag-cover sa istorya, baka madyaryo. Ayaw mo ba nun? Alam mo, Marisa, hindi ko na iniisip ang sarili ko.
Bakit ako? Mahalaga ba ako sa'yo? Oo. Gusto kong ibigay sa'yo ang buhay na hinahanap mo. Wala pang lalaking daan sa buhay ko. Na naghangad ng aking kabutihan. Pare-pareho silang lahat. Iisa lang yung hinagad nila sa akin. Ang aking katawan. Nangarap ako. Naghangad na magkaroon ng pamilya. Nanganak. Gusto ko sanang matawag na isang ina. Dahil alam ko, doon ko lamang sa paraan na yon. Doon ko lang may papakita ang kahalagahan ko bilang isang babae. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, Diego? Ngayon pang baon na ako sa kasalanan. Ako ang buhay na pinapangarap mo, Marisa. Hindi na bagay sa akin ang katapatang inaalay mo. Gusto ko tang iahon sa mga kasalanang kinapaunan mo. At kung sakaling mabigo man ako, itong tandaan mo, kahit ano pang naging nakaraan mo, mahal kita. Punyeta! Sino tong Diego Sebastian na kasama ni Marisa? Dati siyang miyembro ng Special Forces. Ang dinig ko, medyo matinig nga daw siya sa military. Pero nag-resign na. Hindi isang sundalong kanin ang aagaw sa akin, Marisa. Gagawin kong impyerno ang lugar nila. Gusto kong makitang parang dagang nakakulong sa lungga ang Diegong yan. Tawagan mo si Major. Sabihin mo sa kanya na palabas siya ng police operation ng lakad natin. Madaling araw pa lang, ah. Bakit nakahandang lahat ang armas mo? Diego, para ka naman pupunta ng gera. Kilala ako sa bayan. Kapag binagtanong sa akin, siguradong ituturo nila itong lugar ko. Alis tayo. Saan naman tayo pupunta? Sige na, maghanda ka na. Kailangan hindi tayo abutan ng liwanag dito. Doon sa lugar na hindi na inaakalang pupuntahan natin.
Matagal pa ba yan? Malapit na, sir. Pare, di ba sila Diego yun? Oo nga, no. At kasama yung babae. Yung babae doon sa bangkong na hold up. O, sige. Ayun na. Room for 2 minutes? Oo, sandali lang. Meron bang... O, Diego, magche-check-in ba kayo? Oo. Parang kilala ko yung kasama mo, ah. Parang nakita ko na siya sa dyaryo. Tama ba ako? Cynthia, Bakit? pakisuyo naman, oh. Pakiabot yung susi ng room 3 o 4. Oo, meron pang bakante. Heto, oh. Sige, salamat ha. Okay. Ayun na. Magpapaserve kayo. Sige, ho. Yes, sir. Chief, ako si Major Ventura ng Central Police District ng Quezon City. Have a seat, Major. Thank you. Sa kasalukuyan, ay meron kaming ginagawang operation dito sa jurisdiction ninyo. May hinahanap kaming isang babae na star witness sa isang malaking krimen na naganap sa Quezon City. Chief, we need your assistance badly. Positive ba kayo kung saan ang location ng subject? Negative nga eh. Pero, eto litrato niya. Nakikilala ko ang babaeng ito. Sir. Sir. O ano nangyari sa pinalalakad ko sa inyo? Ayos na, sir. Nahuli na namin yung kubrodor at ang kabo ng wedding. Good. Dahil hindi pwede sa akin ang lagay-lagay. Sir, tungkol dito sa subject, ano ba maitutulong? Sir, pwede ho bang makita? Sir, nakita namin ang babaeng to, ah. Doon sa bayan. Kasama si Diego. Nag-check-in sa hotel. Sigurado kayo? Sigurado, sir. Sige! Ano? Wala eh. Wala sila, Miguel! Anong wala? Bravo 2, Bravo 2. This is Bravo 1. Bravo 1. Kami, this is Bravo 2. Over. Wala rito ang mga iho di puta. Anong balita sa inyo? Positive na location ng suspect. Nasa isang hotel sa bayan. Proceeding na kami doon. Over. Marisa. Ngayon mo matitikman ang galit ko. Magsama kayong dalawa ni Diego sa impyerno. Diego, hanggang kailan ba tayo magkatago na parang mga dagang hinahabol ng mga pusa? Hindi tayo nagtatago, Marisa. Umiiwas lang tayo sa gulo. Bukas na bukas, luluwas tayo ng Maynila para humingi ng tulong sa mga kaibigan ko militar. Bakit? Akala mo ba kaya natin ang grupo ni na Mike? At ni na Major Ventura? Paano napasama si Major Ventura sa mga tao naghahanap sa'yo? Sa pagkakaalam ko, siya ang tinawagan ni Arman bago lumuwas ng Maynila. Siya rin ang huling pinuntahan ni Arman. Bago siya pinatay. Diego, si Major Ventura ang nagpapatay kay Arman.
Marami pa ring malalaking tao ang nasa likuran ni Mike. Kakailanganin mo yan. Meron ba kayong isang Diego Sebastian na naka-check-in dito may kasama babae? Sandali lang po. Wala ho. Wala akong Diego Sebastian na nakalista dito sa tenant list. Alam mo ba ang pinakaayaw ko sa lahat ng taong sinungaling katulad mo? Meron bang Diego Sebastian na naka-check-in dito? Eh, so wala pong Diego Sebastian talaga na nakalista dito eh. Teka. Sino ba kayo? Sino ba sa akala mo? Mga pulis Maynila kami. At ang 2 taong hinahanap namin ay mga pusakal na kriminal. Eh di dapat. Sa police headquarters ang punta nyo. Hindi dito sa hotel. Hindi ko gustong pagsagot mo, pasasabugin ko lalamunan mo. Meron bang Diego Sebastian na naka-check-in dito? Wala ho. Wala ho. Hello? Leo, si Diego to. 304. Order kami ng pagkain. 2 sinigang na baboy. 2 pritong tilapia. 2 plain rice. Saka 2 soft drinks. Yun lang. Pakidali Diego, alas 4 pa ang biyahe papunta Maynila. Anong sinabi? Umorder lang po siya ng pagkain. At saka nagtanong kung anong oras ang biyahe papunta Maynila. Sige na. Samahan niya. Doon sa kabila. Sir, ito na ho yung order niyong pagkain. Mike, tapos na problema mo. Putok yun ah! Hindi pa! Problema mo na yan! Hello? Si Leo to na silangang hotel. Chief, pumunta kayo rito. May mga pulis Maynila at mga hoodlum.
na gusto pumatay kay Diego. Marami na puputukan sa taas. Marisa, tumakas ka na. Ligtas mo ang sarili mo. Ako nang bahala dito. Ako hindi. Laban ko to, hindi ka dapat madamay. Ang laban mo, laban ko na rin. Sige na.
Major Ventura! Alam na namin ang lahat kung bakit kayo naririto. Chief, pareho tayong pulis at iisa lamang ang batas natin. May dapat panagutan sa hustisya sina Diego at Marisa. Oo, pareho tayong pulis. Pero hindi parehas ang sinusunod natin batas. Dito sa probinsya, hustisya ang pinatutupad ko. Ngayon, Major, sasama ka ba sa amin ng mahusay? O kinakailangan pang ipakita ko sa'yo ang batas na pinairal ko? Marisa! Suko mo ang baril mo. Akin na! Diego. 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 Diego! Oh, si Mami, tawag tayo. Halina kayong mag-ama, kakain na tayo. Oh, Jessica! Hi, Susie! Hello! Hi, Jessica!